Tayo pong manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama. Salamat, Panginoon, sa mga ganitong platform na binibigay niyo po sa amin na bagamat nasa iba't ibang lugar kami, Lord Jesus Christ. Alam namin, Lord God, na magkakasama po kami in spirit and truth. We pray, Lord God, na samahan kami na banal na spirito, maging tagapagturo ka po namin, Panginoon. At kung ano man yung mga concerns po namin, mga pinagdadaanan po namin, Lord God, Lord, nililay down namin ito sa inyo pong paanan at naniniwala po kami na in your perfect time, it will come to pass. Patuloy niyo pong kakatagpuin ang bawat isa po sa aming needs, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kayo po ang magpo-provide nito. Kaya, O Jesus Christ, sa inyo pong papurit pagsamba sa Amen. Ang pag-aaral natin tonight, living in light of God's eternal faithfulness. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Ruth chapter 1 verse 16. Sabi po ng ating main verse sa Ruth 1:16, "But Ruth replied, 'Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God.'" Sa Tagalog, ang sabi po ni Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Ang kausap po dito ni Ruth, yung kanya pong biyanan. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Amen. So, balikan lang natin ng konti briefly yung story ni Ruth. So, yung atin pong storya na pag-aaralan tonight, naroon po yun sa Old Testament, naroon po siya sa Book of Ruth. Yan. So, it takes place during the time of the Judges. Ayan, so nasa mga hukom po yan. A period of instability in Israel's history, marked by moral decay and lawlessness. Sabi ng Judges 21 verse 25. Basahin ko muna. Sabi dito, sa Tagalog, mga hukom 21-25, ng panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isang lahat ng kanilang magustuhan. So dahil wala pong namumuno sa kanila, walang king na nagbibigay ng mga decree, ng mga policies, ng mga batas. So kung ano yung tingin ng mga tao, ng mga Israelita na tama sa kanila, yun ang kanilang ginagawa. So ganun po yung sitwasyon nung kapanahunan ni Ruth. So marked by moral decay and lawlessness. Amid this chaotic era, yung Book of Ruth, ino-offer nito yung glimpse into the beauty of loyalty, faithfulness, and God's providence. Yan. So, nasa ganong sitwasyon, si Ruth, pero makikita natin na tuturuan tayo tonight yung kahalagahan ng pagiging loyal, kahalagahan ng pagiging faithful, at magtiwala sa provision ng ating Panginoon. Bagamat may mga hindi maganda nangyayari po sa atin, may mga unanticipated tayo na unexpected na mga bagay na hindi naman din natin na gusto mangyari sa atin. Pero minsan nangyayari. Pero kailangan na magtiwala lang tayo sa Lord. Yan. Sabi dito, si Ruth po isang Moabita. She became the daughter-in-law ni Naomi, an Israelite. Yan. So kasi nangyari dyan, after the death ni Naomi's husband and sons, including Ruth's husband, si Naomi, she decided to return to Bethlehem. So nangyari kasi dyan, nakatira talaga si Naomi at saka yung kanyang asawa sa Bethlehem. Pero nagkaroon ng matinding famine, nagkaroon ng matinding tagutom, kaya pumunta sila ng Moab. Noong nagpunta na po doon si Naomi at saka yung kanyang asawa at saka yung kanyang dalawang anak, nakapangasawa yung kanyang dalawang anak ng Moabita. At isa nga po doon si Ruth. And then si Naomi nabalo, namatay yung kanyang asawa, then yung kanyang dalawang anak na lalaki namatay din. Kaya ang sabi niya, umuwi na yung kanyang dalawang manugang sa kanilang tahanan kasi babalik na si Naomi uli sa Bethlehem kasi tapos na naman yung famine. Sabi dito, despite her deep sorrow, Ruth chose to remain with Naomi. Ayan. So, di ba may choice naman si Ruth? Pinapauwi na siya ni Naomi pero nag-decide pa rin si Ruth na manatili doon sa presence or makasama niya pa rin si Naomi katulad ng binasa natin sa verse kanina. Leaving her homeland, iiwanan niya yung Moab and God's behind. Kasi sa Moab po, mga pagan po sila, iba-ibang Diyos yung kanilang mga sinasamba. Hindi naman talaga yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit yung sinasamba nila kasi hindi naman sila Israelites.
So, Gentile po sila. Ruth's faithfulness to Naomi and to God in the face of hardship was a powerful reflection of God's own unwavering faithfulness to His people. So dito, yung lesson natin na nakikita dito, yung pagiging faithful ni Ruth kay Naomi at even dun sa Panginoon ni Naomi na yung ating God the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang ating Panginoong Hesukristo, sabi dito, yun po ay reflection ng hindi nagbabago na pag-ibig ng Diyos, ng katapatan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yan. So this small, seemingly insignificant act of loyalty became part of a much, much larger story of redemption, with Ruth eventually becoming the great grandmother of King David and part of the lineage of Jesus Christ. Yan. So imagine, kasama dun sa lineage kung saan ipinanganak si Jesus Christ, andun sa kanyang lineage, itong isang Moabita. Ayan, na walang iba kundi si Ruth. So God's eternal faithfulness remains constant even in difficult circumstances. 'Di ba? Katulad na nakita natin, nagkaroon ng matinding tagutom and then namatayan ng anak si Naomi, dalawang anak, asawa, and then si Naomi nabalo syempre din siya. Si Ruth nabalo, ayan, sabi dito, Ruth's story shows how human faithfulness when aligned with God's will results in divine blessing. Kasi eventually, nung sumunod siya, sinamahan niya si Naomi. So, ang endpoint po noon, napangasawa niya si Boaz. Ayan. And then, naging maganda nga yung buhay nitong si Ruth. This is an important message for us kasi most of my attendees here, mga youth at saka mga young professionals. Despite our personal challenges, 'di ba, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral, tandaan mo, remaining faithful to God and His ways yields fruit that may not be immediately visible but has eternal significance. Kaya nga lagi kong sinasabi, sana lahat ng ginagawa po natin, meron tayong investment in the future for eternity. Kahit na no matter how busy we are, kahit na ang dami nating mga pinagdadaanan sa buhay, kailangan na nanatili tayong faithful sa Panginoon. Amen. Ayan. Hindi man natin agad nakikita yung resulta ng pagiging faithful natin, pero eventually, it will come to pass. Makikita po natin yan. So, tatlong bagay ang gusto kong ituro sa atin tonight. Number one, Ruth's decision. It's a decision to remain loyal to Naomi and to God. Kasi 'di ba binigyan naman siya ng choice eh. 'Di ba binigyan naman siya ng choice ni Naomi na, "O Ruth, umuwi ka na sa inyong pamilya at ako ay babalik na ng Bethlehem." Pero nag-decide pa rin si Ruth na maging loyal kay Naomi. So mama kay Naomi at gawing Diyos ang ating Panginoon, 'di ba? Sabi ng Ruth chapter 1 verse 16, sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." So nakita nyo dito yung faithfulness, yung loyalty ni Ruth kay Naomi. Yes, mahalaga na we are faithful to each other. We are loyal to each other. Meron tayong loyalty to our friends, to our boyfriend, girlfriends, yan, to our family, to our church, to our pastors, mahalaga po yan. Pero dito, pinapakita, it's an image na tayo dapat loyal tayo sa Panginoon. Yun yung pinaka-important yan. Loyal tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ruth's decision to follow Naomi ay hindi lang patungkol sa being committed to Naomi or yung decision niya na mag-follow kay Naomi ay hindi lang yun hina-highlight to na, dapat pala maging loyal ako sa biyanan ko, dapat pala maging loyal ako dito sa aking spiritual father, spiritual mother. Hindi po. Meron siyang deeper spiritual decision to follow the God of Israel. So tandaan mo, kami mga ministers, 'di ba? Ako nagtuturo ng Word of God. Instrument lang kami, 'di ba? So, hindi tayo tinuturuan na maging loyal ka sa akin. Dapat loyal ako kay Pastor Rio, kay Sir Caldo. Lagi ako ang atin ng Bible study. So, ginagawa natin ito for you to decide na magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. So, yun yung napakahalaga na maging committed ka, maging faithful ka sa ating Panginoon.
Ruth's loyalty went beyond cultural expectations. By choosing Naomi's God over her own, Ruth made a covenant with the living God. Yun yung ginawa niya. Yun yung sana makita natin dito. Na ang ginawa dito ni Ruth, hindi lang nagkaroon siya ng covenant kay Naomi or sa isang church or sa isang pastor, kundi nagkaroon siya ng covenant sa buhay na Diyos, sa ating Panginoon. And then anong ginawa niya? She forsake her past. Kasi 'di ba, ano bang sitwasyon niya? Balo. Ano bang sitwasyon niya? Sumasamba siya sa iba't ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman siya talaga chosen nation, hindi naman siya part ng Israel. And stepping into future defined by faithfulness. 'Di ba? Hindi naman niya alam what will happen in the future, pero ang ginawa niya, nagtiwala lang siya sa ating Panginoon. So ano pong example nito? Church, in today's culture, it's easy to walk away when things get tough. 'Di ba? Ang dali namang iwanan yung mga bagay kung nahihirapan tayo. Whether in friendships, ang dami magkakaibigan ang nasisira. Even in careers, even in relationships, even sa faith, 'di ba? So ang daling iwanan yung mga bagay na ito. So Ruth's story challenges us to remain loyal. Kailangan hindi tayo naka-base dun sa sitwasyon. Kailangan andun yung loyalty natin kahit na minsan hindi favorable sa atin yung nangyayari. 'Di ba? Lalo na sa moments when loyalty seems hard. 'Di ba? Lord, paano ba ako magiging loyal sa iyo? Wala nga akong pera. Lord, paano ba ako magiging loyal sa iyo? Meron nga akong sakit at karamdaman. Eh Lord, paano ba ako magiging loyal sa iyo? Tagal ko na nagpe-pray ng love life, hindi mo pa rin binibigay sa akin. Or ang tagal ko nang pinagpe-pray ang bagay na to, hindi pa rin nangyayari, 'di ba? So choosing to follow God in times of uncertainty is a demonstration of our faithfulness. Kaya ngayon ang gusto ko matutunan natin dito sa story ni Ruth, matutunan natin na kailangan pala katulad ni Ruth, maging faithful ako sa Panginoon. Maging loyal ako sa Panginoon kahit na uncertain yung mga nangyayari sa buhay ko. Pangalawa, Ruth's faithfulness led her to becoming part of Jesus' lineage. Ito hindi natin to nakikita, pero sana ma-realize natin na ako pala, pwede rin pala ako na maging part ng lineage ni Jesus Christ in such a way na maraming mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ ang makakakilala at gagamitin ako ng Lord as instrument, 'di ba? Na makapag-share ako ng word of God, sila ay maakay ko sa Panginoon, tumanggap kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi nga ng Ruth chapter 4 verses 13 to 17, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Ayan, praise the Lord, di ba? Nagkaroon na siya ngayon ng anak. At nagkaroon na rin ng apo si Naomi. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Kasi di ba nabalo na siya, pati dalawang anak niya namatay na. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang, referring to Ruth na nagsilang sa bata, ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Imagine, di ba, na-uplift itong kalagayan ni Ruth. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed, ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. At alam naman po natin na si Jesus Christ nang galing sa lineage ni David. So dahil po sa faithfulness ni Ruth, naging part po siya ng lineage ng ating Panginoong Heso Kristo. Bagamat isa siyang balo, bagamat isa siyang Moabita, hindi naman talaga siya Israelites, pero naging faithful siya sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, at naging part nga po siya ng lineage ng ating Panginoon. Yan. So, nakikita po natin sa picture dito, si Naomi nahawak niya po yung anak ni Ruth at saka ni Boaz na walang iba kundi si Obed. Alam nyo, sinearch ko yung mga pangalan ng mga characters na pinag-aaralan po natin. Ang ibig sabihin po ng Naomi ay good, pleasant, and lovely. Ang ibig sabihin naman ng pangalan na Ruth ay compassionate friend. And then yung Boaz, strength. Si Obed, yung sanggol, servant of God. Yung anak ni Obed na si Jesse, God's gift. Yung anak
ni Jesse na si David, ibig sabihin pala nun, beloved. And then alam natin si Jesus Christ, God saves. Yan. Sabi dito, Ruth's journey of faith led her to Boaz, who became her kinsman redeemer. So ano po bang ibig sabihin ng kinsman redeemer? Sa tradition kasi ng Israelites, meron silang tinatawag na kinsman redeemer. Dito, he is a male relative who according to various laws of the Pentateuch, batas po to ng Israelites, hindi po ito applicable sa atin kasi man tayo mga Israelita, had the privilege or responsibility to act on behalf of a relative who was in trouble, danger, or need. So di ba, since nabalo na itong si Ruth, pwedeng humanap siya ng pinakamalapit na kamag-anak na pwede niya maging asawa para magkaroon siya ng anak. At yun yung naging role ni Boaz. Siya yung naging kinsman redeemer para kay Ruth. So in the same way, yung kinsman redeemer na si Boaz, that is the picture of Jesus Christ. Kasi 'di ba Jesus Christ is our redeemer, our savior. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo pupunta ng impyerno. Pero because of the love of Jesus Christ, inalay niya ang kanyang buhay, 'di ba? At tayong nanampalataya sa kanya, nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So their union brought forth Obed, the grandfather of King David. Ruth's faithfulness not only secured her future but played a crucial role in God's redemptive plan for humanity through Jesus Christ. Example, so just as Ruth couldn't foresee the full impact of her decisions, we often don't see the bigger picture God is working in our lives. So by faithfully doing what God asks, whether in relationships, work, or ministry, we become part of His larger purpose, even if we don't fully understand it now. 'Di ba? Minsan naman talaga natin naintindihan. Ayan, pero kailangan lang tayo maging faithful sa Panginoon. Kung ano man yung pinagkakatiwala po sa atin ng Lord. Kasi eventually, marerebel po sa atin yan ng Panginoon. Number 3, practical ways we can demonstrate faithfulness in our daily lives. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. 'Di ba? Minsan kasi konting ano lang tayo move para sa Panginoon, and then konting problema lang sumusuko na agad tayo. So nire-remind tayo ng verse na huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa Panginoon, kasi in perfect time of the Lord, aanihin natin lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Faithfulness to God manifests in our daily actions. Nakikita po dapat yan sa atin. Kung paano natin itrato yung ibang tao, yung ating integridad sa trabaho or sa pag-aaral, at yung ating devotion to spiritual disciplines, 'di ba? Prayer, attending church, Bible study, and so on. So napakahalaga na nakikita po natin ito ng Diyos sa atin at ng ibang tao rin naman. So si Ruth, she showed her faithfulness in practical ways. 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Pinakita niya na she cared for Naomi. Ano pa? Ginawa niya, hinumble niya yung sarili niya. Nagtrabaho siya doon sa fields ni Boaz before niya napangasawa si Boaz, 'di ba? And by trusting God's provision as well. Ayan. Sabi dito, at work or school, stay faithful to your responsibilities even when no one is watching. So we have to demonstrate integrity in both small and large tasks. Integrity is a fundamental virtue characterized by adhering to ethical and moral principles consistently. So ang dami po niyang example. Keeping our promises, honoring confidentiality, taking responsibility for one's actions, treating others with respect, admitting mistakes, being honest in all situations, doing the right thing even when no one is watching. So kailangan andun po yung ating integridad. In relationships, 'di ba? We have to stay committed to our friends and to our loved ones or even to our special someone through thick and thin. Like Ruth, prioritize loyalty over convenience. Again ha, loyalty over convenience. In faith, so we have to keep our relationship with God strong. Paano po? By reading the Word of God, by praying, by serving. Sabi ko dito, even during busy.
or difficult seasons. Kasi minsan kapag na-busy na tayo or may mga pinagdadaanan, sineset aside natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang nasa-set aside natin, pag-pray, pag-church, pag-serve sa Panginoon. So, kailangan mas lalo pa tayong nagiging connected sa Panginoon sa mga oras na may mga difficulties tayo na pinagdadaanan sa buhay. So, as we create space and make time to meet with God, we find our connection to Him increasing and our intimacy and relationship with Him growing. Sabi ko dito, nakita ko to sa post, commit yourselves and your relationship to God. Check in regularly with God and as a couple to ensure Christ is at the center of your relationship. Lagi dapat nasa sentro si Jesus Christ kung anumang relasyon ang meron ka. Tumanay as a couple, as friends, as churchmate, as classmates, 'di ba? So kailangan po nakasentro lagi ang ating Panginoon. So sa ating conclusion, yung buhay ni Ruth is a powerful testimony of how faithfulness both to people and to God align with God's eternal faithfulness. Ayan. Her story remains or reminds us that God rewards those who remain faithful, even when it seems like their circumstances are working against them. Kahit na parang pangit na nangyayari. Pero lagi mong tatandaan, faithful kasi ang Lord. The Lord will reward us. Maghintay ka lang. Ibibigay yan ng Lord sa'yo. So yung application and challenge po natin, in our fast-paced world, where instant gratification often takes priority. 'Di ba? Ganun ang gusto ng tao ngayon eh. Mag-gratify, mapure, 'di ba? The story of Ruth teaches us that God's timing and plans are worth waiting for. Just like Ruth couldn't see how her decision to stay with Naomi would unfold, 'di ba? Hindi naman niya talaga, wala naman talaga siyang mapapala sa pagsama kay Naomi, 'di ba? Kasi balo din si Naomi. Pero ang ginawa niya, nagtiwala siya sa Diyos ni Naomi. Nagtiwala siya sa tinanggap niyang Diyos na si Jesus Christ. So in the same way, we must trust that God is working through our faithfulness even when it seems invisible. Di mo lang nakikita, pero the Lord is working behind the scenes. So, kailangan ka magtiwala na meron palang bigger God na kumikilos, na kahit na ganito ang sitwasyon ko, kahit na meron akong sakit at karamdaman, kahit na meron akong financial burden, kahit na meron ganito akong problema sa relationships, naniniwala ako na meron palang isang Diyos na nagwo-work, kailangan ko lang na maging faithful sa Kanya. So, ang take home po natin tonight, so by living in light of God's eternal faithfulness, we reflect His character in our daily lives, impacting the world around us and ultimately contributing to God's redemptive story. So, part tayo ng vision to love God, to love others, na makapag-akay ng kaluluwa, makakilala sila kay Jesus Christ, tanggapin nila si Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat na kami po ay nakapakinig ninyo po mga salita. Dalangin ko nga, O Father God, na kami po ay lumago, kami po ay lumalim, Panginoon, katulad ng story ni Ruth. Turuan niyo po kayo na maging faithful, maging loyal sa inyo, at magtiwala, Panginoon God, na kung ano man yung mga pinagpe-pray po namin, mga desires po namin, Lord, it will come to pass in your perfect time. Kaya Lord, salamat sa inyo pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.